Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng GMA News. Nilathala nila dito ang kawawang kalagayan ng mga drivers. Tatlong drivers lang muna inilagay nila dito. Yung kwento ng buhay nila, hirap na hirap. Tapos sasabihin ng Pangulo nga, normal lang tayo. We are in good shape. Oy, mahiya naman kayo. Oh. Ang kinita ko, yung sumobra 56 pesos kasama na barya. Ito, yung unang driver, si Benny Medina, jeepney driver. Sabi niya, ang diesel ko kahapon, 1,200. Maghapon, tapos ang kinita ko, yung sumobra 56 pesos kasama na barya. Tapos, nag-boundary lang ako. Buong gabi nakakuha niya ito. From morning until night, 1,200 ang kanyang gastos sa krudo. Nagbayad siya ng boundary. I don't know how much ang boundary. And then, ang naiwan lang para sa pamilya niya is 56 pesos. According to our president, normal lang tayo. Magtiis kayo. Wala kayo sa pwesto eh. Na ito naman, isang driver, si Antonio Iscabas. Sabi niya, wala pa akong boundary. 200 pa lang. Kapag hindi ako naka-boundary, ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng 300 sa operator ko, nakiusap ako na ilista muna na utang ko. Mas kakaawa ito. Yung isa, si Benny Medina, naka-boundary. Ito naman si Antonio Iscabas, wala sa boundary. Kasi depende na eh. Mga tao ngayon, halos hindi na maglabas. Mga tao ngayon, maglalakad. Ako nga, napilitan akong maglakad kahapon, mga alas 6 hanggang alas 7. O, kagabi na yon. Nagpagupit ako, bagong gupit ako. Mayroon naman akong sakyanan. Pwede kong gamitin ang sakyanan ko, kailang diesel ang sakyanan ko. Sabi ko, ano kaya kung maglakad na lang? Di naglakad. Double purpose. Dito, may relo ako na smartwatch. Kailang hindi mamahalin ito Hindi katulad yung kongresista na ilang? 20 million. $4 lang ito sa ukay-ukay sa Amerika, binili ng aking anak. Nami-measure dito yung number of steps ko per day. Ang target ko, 10,000 steps per day. Ano na bang steps ko ngayon? Nasa 7,000 ng steps ko per day. Kasi sa umaga, 1 hour akong naglalakad. Sa pagdating ng hapon, kulang pa. Di naglakad ako. Papunta doon, malayo-layo rin. Pagdating ko doon, nakaabot na, 10,000 ako. Di naglakad pa rin ako pa. Ganon yun. Ang iba, napipilitang maglakad. Kaya, itong mga jeepney operator, drivers natin, mahal yung gasolina, kakaunti pa ang sasakay. Kaya, nahihirapan silang makaboundary. Yan po ang sitwasyon ng mga drivers. Ito ba? Si Nelson Canlas, nakakaintindi naman yung kinukuhanan ko, 5-6 na utang. Kasi kapag walang panghulog, okay lang, pero kapag kumita, dodoblihin. May utang. Siguro ito yung mga utang na daily na bayaran, Bombay ba yan o ano? Araw-araw. Kung walang kinita, di wala siyang bayad sa araw na yon. So wala siyang hulog, 5-6. So pag may kikita, saka lang niya. Ganyan na po ang kalagayan natin. Lalo na, balita, sabi ng presidente, we are in good shape. Minomonitor namin ang presyo. Huwag kayong matakot. Relax lang. Ang balita, next week, magtataas na naman ang presyo ng krudo at gasolina. Sa ngayon, dito sa amin, 98 per litro ng krudo. Nasa 89 o 86 ata ang gasolina. Next week, magiging 130 na ang diesel. Ang prediction.
Ang gasolina, aabot na, sobra 100 na. Ngayon, normal pa rin. Normal para sa kanila, basta may maleta, normal. Ay, kahit maging 200, 500 per litro ng gasolina, diesel, baliwala, basta may maleta. Sana all. Ilan lang yung nakatanggap ng maleta, kakaunti naman Sabi nga ng kaibigan kong retired na media dito sa Mindanao, post niya kanina umaga, Tagalog ko na lang kasi Bisaya, kung yung ninakaw sana nila ng gobyerno na nagamit pang ayuda sana ngayon, hindi tayo maghirap. Kaya lang, hirap na hirap tayo kasi nasaan na yung pera natin? Napunta sa maleta. Hindi tulad ni Tatay Digong, krisis, lahat apektado, halos lahat nabibigyan ng ayuda. Ngayon, ang binibigyan lang ng ayuda, mga drivers. Paano naman yung commuters? Paano yung ordinary trabahante na nagtatrabaho, malit ang kita, tumatas ang lahat ng presyo, ano yung ayudang mapupunta sa kanya? Wala. Kasi yung ayuda nila, wala. Mayroong pang ayuda, hihintayin pa nilang mag-eleksyon. Yan. May namatay. Ay, hindi. Ayuda pala ito sa Cebu. May namatay, isang ginang, 4 ang anak. Na biktima siya ng Bagyo Tino last year, November. Ngayon lang ibinigay yung 5,000 pesos para sa nasirang bahay. Nakipila yung ginang, hinimatay, patay. Nakulaps muna hanggang nasawi. Ganyan po, pila-pila. Nagkakagulo, saan ba yung lugar na nagkagulo? Caloocan Sata. Hindi maganda ang sistema sa pagbigay ng ayuda. Ang mga tao sumigaw na lang, Duterte! Duterte! Talaga exciting ang buhay sa Pilipinas ngayon. Salamat sa pinaka-the best president, Marcos Jr. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Pang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami. Karon salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang
sa mga tao nga nagkalisod.